Nananatili sa intensive care unit ng The Medical City si Chief Justice Renato Corona. Bagamat stable ang vital signs ng punong maestrado, sedated daw ito ngayon. Dinala sa ospital si Corona kagabi matapos siyang atakihin ng hypoglycemia o yun pong biglaang pagbagsak ng kanyang blood sugar level. Inoobserbahan din ng mga doktor kung nakaapekto ito sa kanyang puso. Live mula sa Pasig City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jiggy, Maki, gaya nga nung nabanggit nyo ay sa pinakahuling impormasyon na nakarating sa atin ay sedated na pero stable naman daw ang kondisyon ni Chief Justice Renato Corona habang nasa intensive care unit itong The Medical City. Sinusuri pa raw ng mga doktor kung posibleng nagka-heart attack ang Chief Justice kaya raw kailangan itong manatili sa ICU sa loob ng 2 araw. And now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Matapos ang humigit kumulang 3 oras na pagkakasalang sa witness stand ng impeachment court at pagkakababad ng matagal sa mata ng publiko kahapon, na nasunda naman ang pagkaka-admit ng punong maestrado sa intensive care unit ng The Medical City. Walang nakaaninag ngayong araw kay Chief Justice Renato Corona maliban sa mga pinakamalalapit sa kanya. Sa pinakaunang medical bulletin na inilabas ng ospital kaninang umaga, hypoglycemia o pagbagsak ng blood sugar level ang nakikita raw na posibleng dahilan ng biglang panghihina ni Corona matapos humarap sa impeachment court. Ayon pa sa mga doktor, posible raw na inatake sa puso ang punong maestrado. He is currently being treated for a possible acute coronary syndrome. The hypoglycemia is one of the dangers actually in insulin treatment because hypoglycemia in a patient with a heart condition can actually trigger a heart attack. Kaninang umaga, gising pa raw si Corona at stable na ang kondisyon. Pero sa impormasyong nakuha ng GMA News makatanghalian kanina, sedated na raw ang punong maestrado. Isa si dating Senador Kit Tatad sa mga bumisita sa punong maestrado. We're hoping for the best. We need him. Taong 1995 at 2008 nang sumailalim sa bypass operation ng Chief Justice. 20 taon na rin daw siyang may diabetes kaya't araw-araw na kailangan mag-insulin. Mahina na rin daw ang kidneys ni Corona. The reason why he is in the ICU is because we wanted to make sure that he was not having an acute coronary syndrome, no? And basically because of the fact that he is really a poor risk. A poor risk means that his heart function is really bad. Paliwanag ni former DOH Secretary Esperanza Cabral, nagaganap ang hypoglycemia kung nakakaranas ng gutom o stress ang isang diabetic. Ang mga sintomas nito, pagkahilo, panghihina at minsan pagkahimatay. Ang mga bagay na yan ay makakapagpababa ng blood sugar, lalo na sa isang diabetic na umiinom ng gamot na nagpapababa ng blood sugar to start with. Nagkakaroon ng confusion, disorientation. Oras na maramdaman ang mga sintomas, kailangan daw agad painumin o pakainin ng matamis ang pasyente. Pero ang mga kritiko ni Corona, may duda sa inindang sakit ng Chief Justice. May ilang pagkakataon na rin kasing nangyari ang ganito sa mga nakalipas na pagdinig sa Senado. Noong March 2011 halimbawa, na-cite for contempt pa si dating AFP Comptroller Lieutenant General Jacinto Ligot at kanyang may bahay matapos hindi magpakita sa Senate hearing kaugnay ng di umano'y tinatago nilang yaman. Ipinaalam nila sa Senado na may sakit sila, ngunit napatunayan ng ipinadalang doktor na wala naman pala. Samantala, Jiggy, Maki, nakatakda naman maglabas ang ikalawang medical bulletin dito sa ospital tungkol sa kondisyon ni Chief Justice Renato Corona bandang hapon bukas. Jiggy, Maki? Cedric, nabanggit ba ng mga doktor kung paano magiging arrangement kung sakasakaling dumalo nga si Justice Corona sa Friday? Kasi parang ngayon, ipinapastable yung blood sugar niya o yung condition niya. So pag nag-undergo siya ng matinding stress o pressure na naman sa Friday, baka sumipa na naman kung ano man yung problema niya. So meron bang special arrangement yung mga doktor? Well, yes, Jiggy, yung patungkol dun sa mga maaaring mangyari sa mga susunod na araw, especially right after nung Friday, yan yung mga bagay na hindi muna gustong i-discuss ng mga doktor. Actually, yung tinanong nga natin sa kanila kung ano yung possibility na makaka-attend, kung kakayanin ba ni Chief Justice na maka-attend sa Friday, na binigay nga ng deadline sa kanya ng impeachment trial o impeachment court. Ang sinabi ng mga doktor, basta sa ngayon ay kailangan daw obserbahan siya sa loob ng 48 hours at kung sa tansya natin, kung sisimulan ito nung 1 a.m. kanina madaling araw. So Friday ng 1 a.m. din maglalaps itong 48 hours na to. Pasok pa rin dun sa Friday na deadline na ibinigay ng Senado. Jiggy? At yung bang imbitasyon sa kanya muli sa Friday, alam na nung kanyang mga kamag-anak o pamilya mismo?
Yes, definitely, Jiggy, alam na rin niya nung pinarating na rin niya nung defense panel o yung defense team ni Chief Justice Renato Corona. At sa pagkakaalam nga natin, unang in-express nila is baka pwedeng Monday daw o kakayanin daw ni Chief Justice na sa Monday maka-attend. Pero nga nanindigan ng Senado na ang deadline nga para kay Chief Justice is maka-attend sa Friday, na bagay naman na hindi pa tiyak ngayon kung makaka-attend ang Chief Justice sa kanyang impeachment trial, Jiggy. Maraming salamat, Cedric Castillo.